Magandang gabi sa lahat. Yes bro, good evening. Ang tanong ko doon sa binasa ni Bro Angel, sa gospel ba yan? Yung ano doon, ang hindi ka na dapat na magsubo ng ustya, yung sinasabi doon na ang iba sa inyo ay nagmasakitin at itutuloy yun sa 30, ang iba sa iyo ay namamatay. Mm. Iba ay may namatay na. Doon lang dalawa kong tanong, yung sinabi doon na ang iba ay masakitin, literal ba yun na nagkasakit o spiritual na nagkasakit yun? Ang spiritual ba yung nagkasakit o yung katete, yung literal bang namamatay yun o spiritual death yun ang ibig sabihin? Yun lang bro, John Ray. Okay, Bro Angel, sa'yo yung tanong, naka-address? Yes bro, pagbasahin mo, intindihin nating mabuti, no? Kaya sa inyo marami na nga nagkakasakit. Hindi spiritual 'yon dahil unang-una ang kumakain ang mismong buhay at ang kumakain ng katawan at dugo ng Kristo tungkol pagdating sa Holy Communion ay mismo yung katawan mo. So talagang literal po nagkakasakit talaga at namamatay pa. So literal po yung kapatid. Walang sinasabi diyan na pagdating sa spiritual, no. So, but the spirituality naman, yun dun sa nagkakasala ka. Yun ang part ng spiritual. Pero nung sinabi niya kaya iba sa inyo nagkakasakit na, at iba nga namamatay. Bakit? Dahil doon sa hindi siya karapat-dapat. That's literally po, physical po yun, mga nagkakasakit. At totoo po yan sa lahat ng mga nangyayari ngayon, pansinin nyo, no? Halos mga nagkakasakit, pansinin nyo kung sila'y nag-communion dati na hindi karapat-dapat. Isa yon, no? Although maraming dahilan yan bakit nagkakasakit ang tao, but that's one of the reason pa na dadagdagan lalo. Usually, sabi ng Biblia, no? Awit 107:17 to 18 na sabi doon na marami nagkakasakit dahil sa pagsuway. Sa awit 38:2-3 sabi doon, ako'y nagkasakit dahil sa aking kasalanan. Ang sabi ni Jesus, o sige, magaling ka na. Huwag ka na magkasala pa. So because of the sin, isa yun sa dahilan. Kaya isa lang yun, no? Hindi naman lagi. Pero isa yung dahilan kaya nagkakasakit ang tao. Now, yung sacrilege na yun, that's a sin. So in other words, nagkatapatong-patong na yung kasalanan ng tao. Kaya sabi ni Jesus, o sige, magaling ka na, huwag ka na magkasala. So, nandun lahat ng physical eh. Di ba yung pinagaling niya, physical yon 38 years na paralitiko. Bumangon. Sabi niya, huwag ka na magkasala because kasalanan ng dahilan nun. Kaya yung sinabi ni Jesus, physical po yung kapatid, literal kapatid. Malinaw po yun. Okay. Halimbawa, tanungin ng ibang kapanalig na saan mababasa na literal yan? May bigay ba tayong talata? Ayan yung talata niya. Wala naman sinasabing spiritual dyan. Yung spiritual dyan, banda yung una, yung hindi ka karapat-dapat ay naghahatol. Yung paghatol dun, hinahatulan na espiritu mo at kaluluwa mo dun. Paghatol yun. Pero pag sinabi nagkasakit at namatay na, kasi pag sinabing yung namatay naman, tingnan mo naman yung niya, no? Letra por letra yan. Kasalanan, bakit? Doon sa paghatol, doon sa kasalanan ng sacrilege. At sabi ni Jesus, ano sabi niya mismo? Malinaw naman yun napakaraming talata. Una, yung hindi ka karapat-dapat, nagkakasala ka. Doon sa salitang yan. Pangalawa, ang sabi ni Jesus sa paralitiko, magaling ka na, huwag ka na magkasala. At maraming mga talata sa Biblia na dahil sa kasalanan nga, nagkakasakit ang tao. Ano ba yung pagka umano ka, pagka kumain ka na hindi ka karapat-dapat? Kaya nga doon, ito rin ang magpapatunay na ito totoong katawan at dugo ni Kristo, ng ating Panginoon Kristo, pag na-consecrate na ni Father. Bakit? Hindi na siya ordinary tinapay. Kung ordinary, sabi ng iba, simbolo lang yan, yung tinapay na yan. Hindi. Never nagsabi si Jesus na simbolo yon. Ang sabi niya, this is my body. Ito ang aking katawan. Pwede ba niyang gawing katawan yun? Of course. Diyos siya eh. So pag sinabi niya ito niya ang katawan, yun ang katawan niya. Kaya sabi niya, hindi ka karapat-dapat, magkakasala ka. At maraming nakakasakit at maraming namamatay, kapatid. Malinaw po yun.
Okay. Okay na bro, John Ray, yun lang. Salamat. Tanong galing kay, sino na pangalan sa nagtanong bro? Jared Solis. Jared Solis. Tanong ko bro, para mamaya, so kahapon to, pero hindi to nano kasi may sacramental blessings kahapon. Magandang balita, Biblia, Lucas 19:27, tungkol naman sa mga kaaway, kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Magamit ba natin to sa umaatake sa atin about sa Inquisition? Bilang sagot, basahin mo natin yung talata tapos pasagot natin kay Bro Angel. Sabi nito, bakit hindi mo na lamang idinuposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 pintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon at bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. So, ang tanong niya dito, basahin ko na lang uli ang tanong niya. Sa talatang 19:27, na kung saan sinabi ng Panginoong Jesucristo na kung ang mga kaaway ay ayaw siyang maghari sa kanila, dalhin ninyo sila sa harap ng Panginoon at patayin. Magagamit ba ang talatang ito sa umaatake sa atin about sa Inquisition? Bilang sagot, Bro Angel? Okay, actually inano nila yung sa Inquisition, akala nila ang talagang nagpapapatay yung yung mga yung mga leaders ng Roman Catholic Church, no. Hindi po ang nagpapapatay yung gobyerno, but not the Roman Catholic Church. And then itong talata po ito, tiningnan ko na sa komentaryo yan, ang ibig sabihin yan yung dalhin nyo sila rito para patayin, ayan po according to the commentary, yan po sa ano pa yon, sa araw ng paghuhukom, no. Sila ang mga hindi naniwala kay sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagdating ng paghuhukom po talaga, ayan, hahatulan sila at papatayin. Yung pong pangalawang kamatayan yan yung or even particular judgment, nandun na kagad yon. Yung pangalawang kamatayan nila ay mapupunta na sila sa dagat-dagatang apoy. So yun po yung sinasabi diyan according to the commentary, no. Pag sinabing papatayin ko sa harap ko, hindi yung physical na papatayin niya agad-agad yon, but at tandaan natin, sila yung mga sabi nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 5 verse 13, sabi niya, di ba, siya yung pwedeng humatol sa nasa loob na iglesia. So itong nasa loob na iglesia, may karapatang humatol yung mga yung mga apostol dati, na mga bishop at mga pari din. At sabi nung papatayin ko, sabi naman niya, yun naman ay pagdating pa sa kamatayan o paghuhukom, ayon sa commentary po. So may dagdag ka, Bro John Ray? Okay na yun siguro, Bro Angel, no? Para makagather tayo ng marami pang katanungan, no?